Ngayon, buong mundo, ano ang hiningi sa inyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot kayo sa Panginoon mong Diyos. Panginoon ninyong Diyos, Ama. Panginoon ninyong Diyos. Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Lumakad kayo sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin ninyo siya. At paglingkuran ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso ninyo at ng buo ninyong kaluluwa. Naganapin ninyo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang inuutos sa inyo sa araw na ito sa inyong ikabubuti. So, maliwanag na kung sundin ninyo ang utos ng Diyos na ibinigay niya kay Jesucristo, ikabubuti lahat ng tao. Ano kasi ang utos ng Diyos na binigay niya sa Jesucristo? Sinabi ni Jesucristo, isang bagong utos ang sasabihin ko sa inyo na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Alright. Dahil ang pag-ibig ay siya ang katuparan ng kautusan. Alright. So ngayon, itong pag-ibig na ito, ginaganap na ba ninyo? Iniibig ninyo ang buong sangkatauhan na siyang inibig ni Jesucristo? Bakit kasi inibig ni Jesucristo ang sangkatauhan? Nung sabihin ng Diyos sa kanya, nagugunawin niya ang buong mundo dahil sa kasalanan ng tao. Kasi talamak na ang kasalanan ng tao, lalong-lalo na sa Japan. Dahil ang Japan, nabalitaan ko na ang sinasamba ninyo ay ari ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Paglapastangan sa Diyos. Paglalapastangan niya sa batas ng Diyos na dinudiyos nyo ang ari ng lalaki. Alright. So ngayon, itong mga batas-batas nito na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit kayo pinarurusahan ng Diyos dahil hindi nyo tinatalima ang ebanghelyo ng Diyos na ibinigay niya kay Jesucristo. Ngayon, sa panahon natin, at nung panahon niya, kahit bakit niya tinubos ang sangkatauhan, nung sabihin ng Diyos na gugunawin niya muli ang sangkatauhan, gaya ng paggunaw ng Diyos ng panahon ni Noe. Alam ni Jesus ang pangyayari na yon. Naawa siya sa mga tao na pinatay ng Diyos sa baha. Dahil walang nagawang tao na iligtas sa kanilang sarili dahil buong mundo ay bumaha at nangamatay ang mga taong walang malay. Yung kakaunting kasalanan kasamang namatay. Yung talamak ng kasalanan, nangamatay sila dahil karapat-dapat. Pero yung kakaunti lang ng kasalanan na hindi karapat-dapat ng kamatayan, nadamay tuloy sa galit ng Diyos. Kaya ngayon, nung panahon niya, sinabi ng Diyos na muli niya gugunawin ang buong mundo, naawa si Jesus sa mga taong kakaunti lang ang kasalanan. Kaya niya iniligtas ang buong mundo. Kaya hindi naganap yung paggunaw nung panahon niya. Ngayon naman, pinatay siya. Dahil ayaw nila yung batas niya na magmahalan ng tao. Ayaw nila yung batas niya na binalangkas niya na mag-ibig ang lahat ng mga tao. Dahil ang tao nung panahon niya, talamak, gahaman sa kayamanan, gahaman sa anuman bagay, babae, lalaki, ganyan ang ginagawa nila, kagaya ng ginawa ng tao noong panahon ni Noe. Parang hayop. Alam niyo, hayop? Kaya na sino, inaasawa. Kaya na hindi asawa, inaasawa niya. Hanggang ngayon. Hayop nga. Kaya, ang tao ay hayop talaga. Dahil apat ang kategorya ng tao. Hayop, tao, espiritu, at Diyos. Yan na, animal being, human being, spiritual being, at God being. Ngayon, dahil sa hayop ang huri ng tao, asal hayop, kaya tuloy ang Diyos
ang kanyang galit dahil ang tao hindi nagbabago. Anong naituro ni Buddha? Muhammad. Anong naituro ni Muhammad? Kagaya ba ng pagtuturo ni Jesucristo? Hindi nila nagaya si Jesucristo. Walang nakagaya kay Jesucristo. Kaya, ayon sa ula, Isaiah 53, 1, basahin ang pamagat. Isayas Kapitulo 53, talatang 1. Pamagat, ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata ang kanyang kamatayan at karangalan. O, yan ang pamagat ng hula ng Isayas. At sa 1, basahin mo. Sino ang naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? O, yan na ha. Sino naniwala ngayon sa Biblia? Yan ay mabuting balita na galing sa Diyos na ibinaba ng mga propeta at ibinaba kay Jesucristo. Kaya silang lahat ay propeta na sakdal sa gawa. Maging si Jeremias, maging si Ezekiel, Isaias, yan mga sakdal na mga propeta. Ito si Buddha, propeta. Sakdal ba yan? Hindi. Muhammad, sakdal ba yan? Hindi rin. Kaya wala sila sa langit. Kaya nga ito mga propeta yan, yun ang sinula ni Jesus na maglitawan ng mga bulang propeta. So ngayon, dahil naglitawan ng mga bulang propeta, niligaw ng marami, naganap sa Japan, naganap Sa bansang Saudi, Turkey. sa iba't ibang bansa, naganap sa lahat ng uring bansa na hindi kumikilala sa Ebanghelyo ng Diyos na ipinasa niya sa mga propeta at pinasa kay Jesucristo. Kaya si Jesucristo, sinabi niya mismo, huwag niyo isipin na ako'y naparito upang labagin Kundi upang ganapin ang kautusan. Hindi ako naparito upang labagin, kundi upang ganapin. So, si Buddha ba, naganap ba niya ang bagay na ginawa ni Jesucristo na sinunod niya ang salita ng mga propeta? Si Buddha ba, sinunod ba niya ang salita ng mga propeta? O gumawa siya ng ibang Biblia o kasulatan para sila ni o Muhammad? kautusan na labag sa kalooban ng Diyos? Dahil si Jesucristo, hindi niya nilabag ang kalooban ng Diyos. Dahil yun ang kanyang sinabi doon sa Juan Kapitulo 14, 10. Nung ipagkilala niya sa mga tao na ang Diyos ang gumagabay sa kanya, walang maniwala. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Alright. Nakita nyo na. Itong si Buddha, ginawa ba niya kaya yung utos ng Diyos sa kanya o nilabang niya? Kahit na si Muhammad. So, yan ang suri nyo mabuti na walang ibang nakasunod sa kalooban ng Diyos kundi si Jesucristo. Kaya si Jesucristo mismo nagsabi ang gawa sa 12 na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. O si Buddha ba ay sinunod niya ang utos ng Diyos o nilabag niya? Kaparehas din niya ng Papa ng Roma Alright. na gustong makilala, siya lang yung makilala ng buong digdig. Sinunod Diyos. ba niya ang utos ng Diyos o nilabag niya? Nilabag niya. Marahil, nilabag niya. Hindi natin nakita, dahil wala tayo nung panahon niya. Pero ang magpatotoo, bakit wala si Buddha sa langit? At hindi Bakit hindi nagre-revelasyon inutusan dito? ng Diyos na magbalik upang maghayag sa inyo
Kahit dito. Hindi kamukha ni Jesucristo. Nung namatay siya, umuwi sa Diyos, sa langit, at inutusan ng Diyos ulit na balikan niya ang kanyang mga mananampalataya. Kagaya na sinabi niya doon sa Matthew 28:18. Ako'y sumasainyong palagi. Idineklara ni Jesus na siya ang pinagkalooban na mamahala sa lahat ng tao. O, si Buddha ba na ideklara na siya mamahala sa lahat ng tao? O kaya si Muhammad? Walang deklarasyon na gano'n. Para po sa kaalaman ng lahat, kabababa lamang po dito ng Panginoong Jesucristo kahapon lamang, alas 12 ng tanghali. Hindi lang yan. Linggo-linggo, bumababa yan dahil yan ang pangako niya. Hindi ko kayo iiwanan. Alright. Oh, bakit si Buddha? Nasaan siya? Wala. Nasaan si Muhammad? Ba't iniwanan kayo? Baka po nasa impyerno. Baka nakalaboso. Oh, kita na. Baka nakulong. Baka marami siyang nilabag noong panahon niya. Baka naging marami siyang asawa, di rin nabanag sila. Alalahanin nyo yan, ha? Kagaya ni Solomon. Mayaman. Pero hindi marunong magbigay ng biyaya sa kanyang kapwa kahit nasa mahirap na tao. Ano nangyari? Di ba na impyerno? Ngayon, humingi siya ng palugit o pasensya kay Amang Abraham na isugo niya si Lazaro. Dahil merong mayayaman na kapatid niya sa mundong ibabaw, baka mapunta sila sa impyerno. Anong sabi ni Amang Abraham? Meron na kayong pagitan, hindi na kayo pwedeng magsama dahil hiwalay na. Ikaw ay nasa impyerno, nasa langit na siya. So, yung mga nasa impyerno, hindi na pwedeng makiugnayan kay Lazaro dahil patay na rin. Ang turo ni Abraham, mga propeta sa ating kapanahunan, doon kayo makiugnayan dahil marami ng propeta sa ating kapanahunan, diyan kayo makiugnayan. Baka sakaling magbago kayo at yung pasya ninyo ay baguhin na rin ninyo dahil sabi ng Biblia sa aba nila na nagpapasya ng likong pasya. So, marahil si Buddha, liko ang kanyang mga pasya noong panahon niya. Kahit na si Muhammad, liko ang kanyang mga pasya, kaya sama nila na nagpapasya ng likong mga pasya. Ito po ang patotoong nakita ko kung bakit naging liko yung mga itinuturo ni Propeta Muhammad. Dahil po sa dami ng mga listahan ng mga binomba sa iba't ibang panig ng mundo, alam niyo po ba kung sino yung karamihan na mga nakilalang mga nagpapasabog ng mga bomba? Karamihan po yung mga naniniwala kay Propeta Muhammad, mga Muslim. Alright, di ba sa 10 utos yung World Order original, ang sabi ay huwag kang papatay? Bakit kayo pumapatay? Sino nag-utos sa inyo na kayo papatay? Samantalang ang World Order, huwag kang papatay. Baka yun ang turo ni Muhammad. Yan ang turo ni Muhammad. Patay ng patay. Alam niyo kung bakit si Jesucristo ayaw niya yung patayan? Dahil maraming kamag-anak ni Jesucristo na sinilang muli sa ibabang lupa. Kaya nga doon siya nahabag, doon sa mga kaluluwa ng kanyang mga kamag-anak na silang sa buong daigdig, kaya pinatigil niya ang gera. Pinatigil niya patayan, kundi bagkus magmahalan. Yan po ang kanyang ebanghelyo na ayaw nila. Yung ebanghelyo ng pag-ibig at kapayapaan sa buong daigdig na ayaw nila. Dahil marami ka mag-anak si Jesucristo. Marami siyang magulang. 14 na magulang niya lalaki. 14 ang magulang niyang babae. Ilan ang kapatid niya sa bawat lahi? Okay, ibalagay mo tag-10. Yung 10 na yon, ilan ang kapatid niya? Marami. Ilan ang pamangkin niya? Marami rin. Ilan ang pinsan niya?
Libo-libo. O, see? Diyan, lumawak ang isip ni Jesucristo. Dahil alam niya na sinilang muli yung mga kaluluwa na yon at nagkalat sa buong mundo. Kaya doon siya napuspos ng kabanalan dahil nahabag siya sa mga kamag-anak niya na magpapatayan. Sa madaling salita po, yung sinasabi po ng pastor, yan po yung hiwaga ng buhay ng tao na hindi niyo po nalalaman. Hindi, wala nga silang alam. Basahin nyo sa Matthew 1, hindi ba? 14. Nasali ng lahi. Nasalin ng lahi si Jesucristo. May pangapangalan dyan sila eh. Yung mga angkan niya, matatas pa ang posisyon. Karamihan mga hari. O ngayon, yung pangalan ni Jesucristo, yan pa lang ang nagtagumpay sa kanyang misyon. Pero doon sa lahi niya na una, hindi siya nagtagumpay. Dahil sa pag-aalaga ng kanyang mga magulang na mali siguro, na pamamaraan. Kaya si Jesus naligaw-ligaw pa rin. Kaya no sumilang siya sa sinapupunan ng ilang berhen, banal na yan. Banal ng berhen. Yung banal na tao, kapag maalagaan mo yung anak mo, mababanal mo rin. Kaya si Bidang Berhen, na banal niya si Jesucristo, inalagaan niya si Jesucristo hanggang paglaki. At si Jesucristo, ang pag-asa na nalaman niya kaya inalagaan niya. Dahil yan ang sinabi ng isang arkanghel. Isisilang niya ang anak ng Diyos. Alam ba ni Virgin Maria yun, kundi sinabi ng isang arkanghel na si Gabriel, na anak ng Diyos ang kanyang daladala sa sinapupunan, kaya nalagaan niya yung anak ng Diyos. Kaya sa pag-aalaga niya, hanggang sa matayan, iningatan niya. Yun yung piyeta. Kita na, nung ibaba nila sa krus, saan nahiga si Jesucristo? Hindi ba Diyos sa ihita? Sa kandungan ng inang berhen. Kandungan ni ng berhen. At anong tinatanong niya? Patay na, tinatanong pa niya, anak, bakit nila ginawa sa iyo ito? Anong nagawa mong kasalanan sa kanila? Wala! Kasalanan ba ang ayusin niya ang daigdig? Kasalanan ba ang mag-ibanghelyo ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat ng mga Kasalanan tao? ba ang magbigay na payo sa babuhusang katauhan? Kasalanan ba ang ayusin niya ang kamalian ng tao? Lahat sa kanila, kasalanan yan. Ayaw lang makituwid, ayaw lang makitama. Yan ang tanong na ng Birhen. Kasalanan ba yung ginawa mong ayusin mo ang sangkatauhan? So, kaya kayo ngayon mga nasa Japan, lisanin na ninyo yung pananampalataya ninyo Kay Buddha. kay Buddha. Kung hindi kayo maliligtas ni Buddha, lumipad na kayo kay Jesucristo. Dahil ang sabi ni Jesucristo, Ama, yung mga taong ibinigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon, Sila naman ay dumuon kasama ko. Ngayon, ang tanong, nasaan ngayon si Jesucristo? Nasa kanan ng Diyos. Nasa taong sumasampalataya sa Kanya. Dahil sinabi niya, hindi mo kayo iiwanan. Kaya kung saan naroon si Jesucristo, doon kayo. Dahil yun ang hiniling niya sa Ama. Ito po ang sinabi ni Apostol San Pablo. Roma Kapitulo 8. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So, kung matagpuan nyo si Kristo kung saan siya naroon, lumipad na kayo. Iwanan na ninyo ang pananampalataya kay Buddha. Kung di kayo maligtas si Buddha, hanggang ngayon, nagliligtas pa rin si Kristo bilang Espiritu. Kaya kung saan naroon ang Espiritu ni Kristo, sabi ni Pablo, doon ay may kalayaan na. Tandaan nyo ha. At ang Ebanghelyo ni Kristo ay kaligtasan lang at lahat ng tao. Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. O, kita na. Si Buddha ba, pinapatnubayan kayo talaga?
Si Kristo ba? Pinapandubayan kayo talaga? Alright. Ayaw nga nila tanggapin. Kung ang saan Panginoon, naroon si Kristo, doon na kayo. Dahil sabi ni Kristo, ako'y tuwataan sa banal, mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at mapakumbawag loob upang bumuhay ng puso na nagsisisi at upang bumuhay ng puso Na ng nagpapakumbaba. magpapakumbaba. Okay din na. Kayo, gusto nyo kamatayan? Kung maniwala kayo sa Kristo, ito ang kanyang pangako. Tandaan nyo San Juan 5:24. San Juan Kapitulo 5, talatang 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ano yung papasok sa paghatol? Yan judgment. Paghukom, hahatol sa inyo. Kamatayan, lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya. Pero kung sumampalataya sa Kanya, maiwasan na ninyo yung kamatayan na hinahatol ng Diyos sa mga taong soil. Get nyo? Ito pa po sa Juan 1:12. Sige. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, baguhin na nyo ang pananampalataya nyo. Lumipat na kayo sa Kristo para ngayon tangkilikin kayo ng Diyos bilang mga anak. At ang sabi niya doon sa Isaias noon pa, maglikad na kayo ng paggawa ng masama. Alisin na niyo yung masamang ugali niyo. Magbago na kayo. Kahit na makapal pa sa mukha niyo ang kasalanan niyo, patatawarin kayo. Dahil si Kristo Jesus, binigyan ng Diyos sa Kanya ang salitang pagpapatawad. Ito po, basahin na po natin. Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17. Maghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ng kahatulan. Inyong saklolohan ng napipigati. Inyong hatulan ng ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O ano? Yang lindol ba yan na naganap sa inyo? Mabuti ba? Masama. Mabuti ba yung lindol na yan? Kasakunaan, dilubyo, So, disaster. alalahanin nyo ang mga pangako ng Diyos, ang tipan na gagawin niya. Kung kayo masunurin, matutulog kayo, walang katatakutan kayo, walang lindol na darating, walang sakunang darating, walang sakit na darating. Kung kayo nga ay pasakop na sa Diyos, dahil yan ang pangako niya, pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Says na, at magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at maihiga kayo, at walang katatakutan kayo, at aking papawid sa lupain ng mababangis na hayop, hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. O, kita na, yan ang mga pangako ng Diyos na ibinigay niya kay Kristo bilang authority na gawin niya lahat ng mga bagay na yan kay Kristo rin. Nagpapatawad din ngayon sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Tinatanggap niya bilang anak o kapatid. Kaya lang po, ito po yung hinihiling ng Diyos sa kanilang lahat. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Alright, alam nyo, mapanibughuin ng Diyos yan. Siloso yan. Si Buddha yung sinasamba nila tsaka si Muhammad. Kundi nyo siya sambahin na tunay,
na pagsamba at sumamba kayo sa ibang Diyos. Magselos yan. Tandaan nyo manibugho yan. At ang kanyang paninubugho ay magaganap sa mga taong Suail. Tandaan nyo. So, ito may papayo sa inyo. Kung hindi kayo maligtas ni Buddha, lumipad na kayo kay Jesucristo. Dahil yan ang tao nung panahon niya na pamagmahal sa kanyang kapwa-tao. Kaya binigyan niya ang buhay niya bilang pantubos sa mga taong makasalanan. Napakalinaw po kasi sinabi ng Apostol San Pablo, kung lumipat po sila sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus. O, kita na. Yan ang mga payo ni Pablo. Dahil yan ang alagad ni Kristo noong panahon niya. Bagamat Suail yan, pinatawad niya. O, at binago niya siya. At nagbago siya. At naging alagad. At ibinigay na rin kanyang buhay para pantubos din sa mga tao. Kaya si Pablo ay pinatay. Pinatay lahat ng mga apostol ni Jesucristo. Pati si Jesucristo pinapatay. Ngayon, kahit na pinatay nyo sila, buhay sila ngayon, tandaan nyo. At naghiganti sila sa mga hindi kumikilala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan nyo, kaya yung ganti ni Kristo, sana maiwasan nyo. Dahil galit na galit siya sa taong hindi tumatalima sa kanyang Ebanghelyo. At yung galit na yan ay nanalasap na ninyo kayong nasa Japan. Tandaan nyo ha. Sino ang yumanig sa Japan? Sa akala nyo, ang Diyos o si Jesucristo? Wasak-wasak na bansang Si Japan. Jesucristo. Tandaan nyo. Pero kung magsisi kayo, hindi na niya uulitin yan. Tandaan nyo yan. So, magbalik loob na kayo sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Dahil silang dalawa ay nagkakaisa na pasya. Iisa sila na prinsipyo. Silang dalawa ang gustong maghari. Kasali ang mga banal na espiritu. Tandaan nyo yan sinasabi nyo Santisima Trinidad. Yung triangle, simbolo ng triangle. Silang tatlo ay nagkakaisa. Ama, anak, at mga banal na espiritu, iisa ang prinsipyo. Tandaan nyo, lilipulin nila lahat na hindi kumikilala sa kanilang kapangyarihan. Tandaan nyo ha, lalong-lalo na San Miguel. Yan ay binibigyan ng Diyos ng kahatulan. Binibigyan ng Diyos sa kanya ang kahatulan sa lahat ng mga makasalanan. Alright? Tandaan nyo yan ha. At si San Miguel naman, inutusan niya yung 4 na prinsipe na pumatay. Ano yung tungkulin ng 4 na prinsipe niya sa Apokalipsis Kapitulo 7? Sila ang binigyan ng Diyos na karapatan pumatay ng lahat ng mga tao. Unang-una si Franklin. Prinsipe Franklin. Anong hawak ni Prinsipe Franklin? Yan, gera. Si Prinsipe Socrates, yan ang sakit na kinatatakutan nyo. Mga salot. Salot. Ano ang hawak ni Norway? Hindi ba yan ang bagyo? Alright. Si Dolare, mga Tornado. lindol. Ano ang hawak ni Dolare? Hindi ba yan ang lindol na naganap sa inyo? Yan ang mga prinsipe o arkangheles na binigyan ng Diyos ng authority na pumatay. Tandaan nyo. So, kung sumuko na kayo sa Diyos at pasakop na kayo sa Kristo, si Kristo mismo ang pipigil. Nandun na, sunod mo. Huwag yung ipahamak ang lupa. Umpisa na po natin Si sa Kristo. Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 4. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy
At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Oh, sino yon? At siya'y sumigaw ng tinig ng lakas sa apat ng anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Oh, sino yan? Anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Walang iba kundi si Jesucristo. Tandaan nyo ha, na inaakyat niya sa Ama ang daing ng mga tao. At ang Ama naman, siya ang nagpapasya. Kung ano man pasya niya, mababago niya. Kaya yung anghel na yan na umakyat sa sikatan ng araw ay nakikiusap sa apat na prinsipe na pumapatay sa ating kapanahunan na huwag nilang ipagpatuloy yung paglipol ng tao hanggang sa matatakan niya ang mga lingkod ng ating Diyos. O kayo, handa ba kayo maglingkod sa Diyos? Tatanggapin kayo ni Jesucristo, patatawarin niya kayo, at gagawin niya kayong alagad gaya ni Pablo upang katulong niya kayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo para sa kapayapaan. Okay? So marami ako sasabihin sa iyo, may moral. Si Pablo, may moral na mapupulot kayo dyan kung basahin nyo yan. Isang tao mayaman, napakasama, na ugali. Anong ginawa ni Jesucristo? Nagpakita sa kanya at nabulag siya. Tandaan nyo mabait si Jesucristo. Ba't niya binulag si Pablo? Para matigil yung kanyang pamiminsala sa mga tao. Na sumasampalataya kay Jesucristo. Alright. So, alalahanin nyo ang misteryo ni Jesucristo. Mahiwaga yan. Kaya kung alam ninyo na siya rin ay nagpapatawad sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos, talagang ginagawa niya yan dahil kami rin ay pinatawad niya. So, bilang kami ay pinatawad niya, kami ay naging mga alagad niya sa ating kapanahunan. Get nyo? So, gusto nyo maging alagad ni Kristo? Gayahin nyo si Pablo. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Huwag na nyo hintayin na parusahan pa kayo ng kamatayan o pagkabulag man o sakit man. Magsidi na lang kayo bago dumating ang kakilakilabot na karawan ng Diyos. So, para kayo ay patatawarin niya at kayo ay gagamitin niya para sa pagpapalaganap ng katotohanan sa buong sangkatauhan. Alright? Kung masundan nyo itong sinabi ko sa inyo, mapalad kayo. Pero kung di nyo masundan, sabihin, palad kayo talaga. Okay? Ginagawa ko lahat na makakaya ko para maliwanagan ko ang kaisipan ninyong nalalabuan. Pero kung di nyo pakinggan ang aking mga sinasalita, wala na akong magawa sa inyo. Dahil yun nasabi niya sa akin, sa pakikinggan nila at hindi. Sabihin mo ang aking mga salita. Okay? Kaya ito, mga salita ng Diyos ito para sa inyo, para sa kabubuti nyo lahat. Kung sundin ninyo ang aking mga sinasalita. Kung hindi nyo maintindihan, magtanong kayo para siliwanagin ko mabuti sa inyong kaisipan para mayroon din naman akong kabuluhan. Dahil kung di ko ganapin ang tungkulin na ito, mauwi rin sa walang kabuluhan ang buhay na ito. Tandaan nyo ha. So, bilang pag-ibig sa inyo, kayo mga Japanese people, magbago na kayo. Kung di kayo maligtas ang inyong relihiyon na yan, iwanan din ninyo. Lumipan na kayo dahil yan ang utos ni Kristo. Nandun sa Matthew 13:44. Mamatay na cellphone natin lupat. Ganon. Mga ingot kayo talaga. Pinapatay nyo cellphone ha. Ang kari ng langit ay gaya ng gintong natatago sa bukid. Kung matuklasan ninyo, huwag na ninyong iiwanan. Dahil yan ay mahalaga sa inyo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan nating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan na ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama
at sa ating pong Panginoong Kristo siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.